Ating sagutin mga kaibigan ang tanong ng ating minamahal na pasyente kung ano po ba ang mga iba't ibang klase or uri po ng medical specialist para malaman po nila kung saan po dapat sila magpapakonsulta. Ating alamin sa video ito, pero huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa aming new Facebook page na Payo Doc Vito at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel na Doc Vito and press the bell button para lagi kayong updated sa aming mga health tips. At ang payong ito ay hatid sa inyo ni Dr. at Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. It's Dr. Vito niyo po, ang inyong Mindoreñong manggagamot. Ating pag-usapan po ang isang topic at katanungan po ng ating isang mahal na pasyente kung ano po ba at iba't ibang sangay po ng medical specialist or kung saang espesyalista po sila magpapakonsulta. Kaya gusto po nilang malaman kung ano po ba yung mga ibang klase po ng mga practice dahil nga po lumalago na rin po ang kalaman po natin pagdating po sa medisina. At syempre, tayo pong mga Pilipino gusto rin po nating makatipid. Baka mamaya tayo po ay magastosan dahil hindi naman po natin alam kung ano po ba ang dapat nating pong pakonsultahan. Kaya ibibigay ko po to sa inyo ha. At huwag niyo pong kalimutan i-share sa ating mga kababayan para hindi lamang po kayo ang makinabang kundi po sambayan ng Pilipino. Ang ating isang unang pag-uusapan po ay na espesyalista yung mga allergist or mga allergologist or immunologist. Sila po ang espesyalista po kung saan sila po ang nangangalaga po sa ating mga immune system. Pagdating po sa allergy, kung kayo po ba ay may hika din, meron kayong eczema, meron kayong mga food allergies, na agad po kayo natusok po ng mga insects, bee stings. Tapos kung kayo po ay may mga iba't ibang autoimmune disease. So sila po yung mga espesyalista na kailangan po nating hanapin. Okay? So yan ang ating number one specialist natin ha. Yung next natin is yung mga anesthesiologist. Anesthesiologist from the word po is anesthesia. Sila po ang mga doktor or specialista po na nangangalaga po para po sa mga pain or mga kirot nating nararamdaman. Sila po yung katuwang ng ating mga surgeons pagdating po sa pag-oopera para po magkaroon ng pagmamanhid para tulog ang ating pasyente habang po sila ay inooperahan. At sila po ang mga espesyalistang kailangan po natin pagdating po sa paggawa ng iba't ibang klaseng procedures. Okay? Next nating specialist is mga cardiologist. Sila po yung mga espesyalista para po sa ating puso, para sa ating mga ugat. Sila po yung mga ugat gaya po ng mga blood vessel po sa Ingles. Para po alam nyo po yan kasi di naman po lahat ng mga Pilipino ay talagang pure Tagalog po ang kanilang naunawaan eh. Sila po yung mga nangangalaga sa mga pasyente na nagkakaroon po ng heart failure, yung may sakit sa puso na nagkakaroon po ng pagmamanas. Sila din po yung mga doktor na nangangalaga po pag kayo ay nagkaroon po ng heart attack, mga pasyente na may heart pagtaas po ng presyon, at yung may mga irregular po na pagtibok ng puso. So pumunta po tayo sa ating mga minamahal na cardiologist. Next natin is yung mga colon and rectal surgeons or mga colorectal specialists. Sila yung uri po ng sirohano na nangangalaga po sa ating mga maliliit at malalaking bituka. Sila din po yung mga gumagamot kung meron po kayong almoranas, bukol po sa mga bituka, at kung kayo po ay may mga inflammatory bowel disease. So, pwede po kayo magpakonsulta po sa kanilang mga kanya-kanya pong mga doktor kung meron po kayong colorectal surgeons po na kilala. Next natin is yung mga critical care specialist. Critical care, ibig sabihin sila po yung mga espesyalista na ating makikita po sa mga ICU, yung mga intensive care unit, yung mga talagang kailangan po silang i-monitor po ng masinsinan, na meron kayong makitang mga malalaking aparato sa kanila na nakabit sa kanilang baga, puso, para po ma-monitor po ang kanilang kalagayan hanggang sa mailabas po sila sa critical pong kalagayan. So, yun po yung mga intensivist po natin ha. Lalong-lalo na po sa mga pasyente po nagpapalya po ang puso, baga, cancer na talagang kailangan po ng masusing pag-oobserba at pangangalaga. Next natin is yung ating mga butihing dermatologist. Sila po yung mga doktor natin na nangangalaga sa ating balat, sa ating buhok. At syempre din po, yung kung kayo may mga bukol din po sa inyong mga balat, gaya po ng mga moles,
tigyawat, kung meron po kayo, at mga skin allergies po na pwede pong magamot ng ating mga dermatologist. O pumunta lamang po kayo sa ating mga dermatologist. Next specialty natin is yung mga endocrinologist. Endocrine, sila yung mga eksperto pagdating po sa ating mga hormones or metabolism. Kung kayo po ay may mga kondisyon gaya po ng diabetes, thyroid problem, yung may mga goiter, infertility sa mga pasyenteng gusto magkaanak, at meron ko yung mga calcium and bone disorder pagdating po sa metabolismo ng ating buto. So, pwede rin po kayo magpakonsulta po sa ating mga endocrinologist. Next natin, yung mga emergency medicine specialist. Sa hospital, meron po tayo makikitang mga emergency room. At kadalasan makikita nyo po doon is mga emergency medicine po natin na talagang makikita nyo po. Sila po yung mga nangangalaga po sa mga life and death situation or mga decision making. Lalo-lalo na po kung may mga aksidente. Mga critical na kalagayan na kailangan po nating ma-stabilize po muna sa emergency room bago po madala sa ating mga general wards. Tapos, syempre, sila po yung nangangalaga sa ating buhay pagdating po sa mga emergency situation. Lalong-lalo na po kung ito po ay mga segundo or minuto pa lamang pong nangyayari. Next natin is yung family medicine. Sila yung mga family physicians po natin. Sila po ang nangangalaga as a whole po sa buong pamilya. Inaalagaan po nila ang mga pasyente pagdating po sa bata, matanda, at yung mga elderly natin, mga adults natin na talaga pong mga nasa side po na parang papuntang senior citizen. Pati po sa ibang parte po ng mga kalusugan pagdating po sa mga kababaihan. Sila po yung nangangalaga po ng mga routine checkups natin, mga screening test, or mga kailangan recommendations po. Sila po yung mga first line po natin kung kailangan nyo po mapunta or ma-refer po sa isang espesyalista po sa kanilang nangangalaga. Sila po nag-a-act as team leader po sa isang pasyente at nakikipag-collaborate po sa ibang mga espesyalista para po mapaganda po ang kalagayan ng ating minamahal na pasyente. So, yan po yung mga family medicine po. Next natin is yung mga gastroenterologist. So, sila yung mga espesyalista pagdating po sa ating mga digestive organ, pagdating po sa ating bituka, sikmura, pancreas, liver, gallbladder po. At syempre, kung kayo po ay nakakaramdam po ng abdominal pain, kung kayo may mga ulcer, nagtatai po kayo, kung kayo po ay naninilaw, at the same time, kung kailangan nyo po colonoscopy or at iba pang test pagdating po sa mga colon cancer. So, sila po yung mga gastroenterologist po natin. Next natin is yung mga geriatric medicine specialist. Geriatric, ito po yung mga espesyalistang nangangalaga po sa mga matatanda. Dahil mag-iiba po talaga ang kalagayan ng mga senior citizen po natin dahil syempre, habang tayo po'y umiidad, tumatanda po ang ating mga organs, ang ating katawan. At syempre, mas lalo nagiging komplikado po ang ating mga pangangalaga. So sila po yung mga espesyalista po na pwede pong bumisita sa ating mga bahay or sa mga offices pagdating po sa mga senior citizen po natin na may critical pong kalagayan din at medyo maselan po ang kanilang kondisyon. Next natin is yung mga hematologist po, yung mga doktor or espesyalista po natin sa mga sakit pagdating po sa dugo, sa spleen, sa mga kulani po, sa mga lymphoid organs po natin. At mga sakit kung kayo po may mga sickle cell anemia, hemophilia at leukemia. So ito po yung ating mga espesyalista pagdating po sa dugo. So alam niyo na po kung saan magpapakonsulta po meron na po kayong idea. Next natin is yung mga hospice and palliative medical specialist po. Sila po yung mga pasyente na nangangalaga po sa mga critical po, yung talaga po malapit na po sa dulo po ng kanilang buhay para po ma-manage po ang kanilang mga nararamdaman, gaya po ng mga pain management. Tapos sila din po yung nag-a-act as a team leader po sa isang pamilya with collaboration po sa mga family medicines at ibang espesyalista para maalagaan po sila, mabigyan po sila ng quality care of life pagdating po sa kanilang end stage ng kanilang buhay. So sila po yung mga ating mga butihing doktor pagdating po sa ganyang sitwasyon. Next natin is yung mga infectious disease specialist. Yung mga pasyente na diagnose or na manage kung kayo po ay may problema sa inyo sa katawan, kung kayo may mga di maunawa ang lagnat, may mga Lyme disease, pneumonia, yung mga critical na pneumonia,
tuberculosis, tapos yung may mga HIV or mga AIDS. So sila po yung mga espesyalista po natin na kailangan po natin puntahan or kailangan may referan para po maalagaan po ang ating pasyente. Next natin is yung mga internist, yung mga internal medicine po natin. So sila po yung nangangalaga po sa adult as a whole. So yung mga common natin mga pinapakonsulta po sa kanal dahil napaka-complex po ng ibang mga sakit. At sila po yung mga pasyente po natin na pwede rin po makipag-collaborate sa mga family physicians, sa mga family doctors, at ibang espesyalista po. At mga subspecialist gaya po ng mga cardiologist, gastroenterologist para po mapangalagaan ang ating mga pasyente kung kayo po ay nasa outpatient or nasa hospital. Next natin is yung mga medical geneticists. Siyempre po may mga genes tayo may mga sakit po tayong namamana. Kung kayo po ay na-diagnose or na-treat ng may mga hereditary disorders or disease, na pwedeng mapasa po sa magulang papunta sa kanilang mga anak. Sila po yung mga doktor na kailangan po natin para sa isang genetic counseling. Okay? Next natin is yung mga nephrologist. Nephro or kidney specialist po natin. Siyempre, kung kayo po ay may mga ganyang karamdaman, gaya ng sakit sa kidney na nagdudulot po ng pagtaas ng presyon, kung kayo po ay may mga fluid and mineral imbalances na pwedeng makaapekto po sa inyong buong sistema, sila po ang mga espesyalista sa kidney na dapat nating lapitan. Next natin is yung mga neurologist or yung mga espesyalista po natin pagdating po sa nervous system. Common po nilang hinahandle ay yung mga stroke patient po natin at mga pasyente na may sakit pagdating sa kanilang brain, spinal cord at mga nerves. Sila yung gumagamot ng mga stroke, mga brain and spinal tumors, mga tumor ng mga bukol, epilepsy, Parkinson's disease, and Alzheimer's disease. So pumunta po tayo sa ating neurologist. Next natin is yung mga obstetrician and ating gynecologist. Sila po yung mga pasyente ng doktor na nangangalaga po sa ating women health, sa pregnancy. Sila po yung mga nangangalaga po natin pagdating po sa mga paggawa ng pap smear, pelvic exams, and fertility test. So wag po natin kalimutan magpakonsulta sa ating butihing OB-GYN. Next natin is yung mga oncologists, yung mga espesyalista pagdating po sa cancer o sa mga masasamang bukol natin mga tinatawag. Siyempre sila din po ang nangunguna kung kailangan nyo po magkaroon ng chemotherapy, radiation, para po mapangalagaan po natin ang pasyenteng may cancer. Next is yung ophthalmologist, yung mga espesyalista po sa mata. Hindi lamang po pagsusukat ng gadon lang mata ang kanilang ginagawa, kundi sila din po ay gumagamot po ng mga sakit na kabilang din po na nagiging contribute sa paglabo ng inyong mata or pagkasira ng inyong mga mata. At the same time, kung meron pong kailangan operahan, gaya po ng mga katarata or glaucoma. Next natin is yung mga otolaryngologist. Yung ating tinatawag ng mga ENT specialist, yung ears, nose, and throat specialist. Sila po yung gumagamot ng ating mga bukol or sakit sa ilong, sa ating mga sinus, sa ating paghinga, at papuntang lieg po hanggang sa ating paghinga po at mga ibang respiratory system. Sila po yung mga nangangalaga po dyan. At kung meron pong kailangan reconstructive surgery na kailangan gawin sa ating ulo or sa ating muka, papuntang baba sa ating lalamunan, sila po yung mga dapat natin puntahan. Next is yung mga pathologist. Yung pathologist po siguro, kadalasan nyo po silang nakikita sa inyong mga laboratory. Sila po yung mga pumipirma po ng ating mga laboratory examinations. At the same time, kung di nyo po alam, kung meron pong natagpo ang bukol o natagpo ang pong tissue na kailangan pong ipasuri, mga espesyalistang doctor like pathologist po ang nagbabasa po ng mga slides na yan, kung ito po ba ay tumor, kung ito po ba ay simpleng buko lamang, para po matulungan ang mga surgeons natin pagdating po sa kanilang pag-oopera. Okay? Next natin is yung mga pediatricians, pedya sa mga bata. Remember, pwede po kayo magpakonsulta kung kayo po ay hanggang 19 years old po. So, yung mga pediatric age pa po yan. Siyempre kasi, mas iba po kasi ang gamot ng bata sa matanda. Magkaiba po ang kanilang dosage kasi isa po namin tinitimbang dyan ay yung timbang ng ating mga pasyente. So, sila po ang nangangalaga sa iba't ibang sakit po ng ating mga anak. Next is yung mga physiatrists or mga rehabilitation medicine. Sila po yung mga sangay po or specialista po na nangangalaga po sa physical medicine and rehabilitation ng ating mga pasyente. Lalong-lalo na kung kayo po ay nagkaroon ng cancer, nagkaroon kayo ng stroke, mga disabilities po.
At syempre, yung nangangalaga po na nagkaroon kayo ng injury or trauma, gawa po ng aksidente, sport injury, na tingin nyo po may kinalaman po kung bakit po nabawasan ang function ng inyong katawan, ng inyong sistema. So sila po ang mga doktor na tutulong po sa atin para maibalik po natin, kung hindi man po 100%, at least po maging functional po ang ating katawan nang tayo po ay mabuhay pa rin po ng normal. Next natin is yung mga plastic surgeons. Sila po yung mga sirojano na sila po yung gumagawa po ng mga repair, reconstruction ng ating mga kamay, breast, or ibang parte ng katawan natin kung meron po nangyaring injury or trauma. Next natin is yung mga preventive medicine specialist. Yung may makikita po kayong mga doktor din po sa mga Toda Barrios, doktor po sa ating mga RHU sa mga probinsya, sila po yung nangangalaga po sa ating preventive medicine po natin dahil sila po ang nagbabahay-bahay, nagbibigay po ng impormasyon pagdating po kung paano po natin may iwasan po ang karamdaman or mga sakit. Next natin is yung mga psychiatrist. Yung psychiatrist po kasi, sila po yung mga specialista na nangangalaga po sa mga mental problems, emotional problems, addictive disorders, yung mga nagkaroon po ng problema po pagdating sa bisyo. Iba naman po nagkaroon ng depression, schizophrenia, substance abuse, anxiety sa mga nalulungkot po at mga depressed, and sexual and gender identity issues. So sila po dapat ang ating kailangan puntahan mga psychiatrist. Next natin is yung mga pulmonologist, mga espesyalista po pagdating po sa ating baga, sa ating airway. Sila po yung tumutulong po sa atin para matulungan tayo ma-diagnose ang lung cancer, pneumonia, asthma, sa mga pasyenteng may emphysema at COPD, sa mga pasyenteng mahilig po magkaroon ng bisyong paninigarilyo. Sila po ang tutulong po sa atin para tayo magamot at mapayuhan po tayo kung ano po ang tama natin gawin. Next is natin is yung mga radiologist. Sila po yung mga espesyalista po na katuwang ng ating ibang mga doctors pagdating po sa pagbabasa ng ating X-ray, CT scan, MRI, ultrasound, at iba pang mga diagnostic parameters. Sila po ang tumutulong po sa atin para po mabigyan po natin ng diagnosis or mabigyan po kami ng kasagutan sa aming mga clinical dilemma para malaman po namin kung ano inyong mga nararamdaman at inyong sakit. Next natin is yung mga rheumatologists. Sabi nila pag rheumatologist, arthritis. Hindi lamang po arthritis o rheum ang kanilang ginagamot. Mga pain gaya po na sa joints, muscle, bones. At syempre po kung meron din tayong mga immune disorders din po na pwede po tayong magamot. Gaya po na ibang mga sakit na sa buto, gout, tendinitis at mga fibromyalgia. Yan po ay sa mga rheumatologist po natin. Next natin is mga sleep medicine specialist. Mga pasyente po hirap po silang makatulog dahil ang dami pong factors. Napuyat po kakalaro ng cellphone. Napuyat po dahil po nag-iiba na po, tumatanda na po ang kanilang katawan. At may mga ibang problema po pagdating sa kanilang mga karamdaman na pwede po mag-contribute kung bakit po sila hindi nakakatulog. So pumunta po tayo sa ating mga sleep specialist. Next natin is yung mga sport medicine specialist. Ang mga Pilipino po ay likas po sa kanila na tayo po ay sumasali po sa iba't ibang larangan ng sports, mga boxing, billiard, tennis, lawn tennis, at iba't iba po pong mga sangay po ng sports. So kailangan po natin sila para ma-prevent po yung mga sakit, yung ating mga kailangang preparasyon pagdating po sa pakikipag-competition po sa iba't ibang sangay po ng panlalaro. At ang ating next is yung mga general surgeons, yung mga nag-oopera po nating mga doktor na sa kahit anong parte ng katawan pagdating sa tumor, mga appendix natin, appendicitis, sa gallbladder, at pag-repair po ng mga slow-slows. At iba pa pong sangay po ng surgeons na pwede po nating maging katuwang pagdating sa paggagamot ng pasyente. At ang ating last na espesyalista is yung mga urologist na gumagamot po ng mga problems sa both ng babae at lalaki pagdating sa kanilang urinary tract, sa mga bladder nila, mga male infertility, at kung meron silang mga prostate exams. Siyempre po napakadami pa pong iba't ibang mga sangay or espesyalista po sa pagdating sa medisina para na mabigyan po namin kayo ng guide. Atin pong ugaliin po magpakonsulta po muna sa ating pinakamalapit po na doktor, sa ating mga rural health physicians po, sa ating mga primary care physicians, sa ating mga family medicine specialists para mag-guide po tayo, magamot po tayo as a whole para mabigyan tayo ng tamang rekomendasyon kung kailangan po talagang tayo ay magpakonsulta sa espesyalista po para maiwasan din po natin ang gastos, maiwasan din po natin ang pag-travel gaya po ng panahong ito meron tayong pandemya.
At the same time, magkaroon po tayo ng idea kung ano po ba dapat ang dapat natin gawin. Huwag po nating kalimutang magtanong sa ating mga butihing doktor. At ito po ang ating mga health tips po sa inyo at isang mapagpalang araw po sa ating lahat.